Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Annalyn, nasa panganib ang buhay kay Carlos. Mga kaganapan at dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Naging masalimuot ang sanang masayang kasal ni Lynette at RJ dahil sa kagagawa ni Carlos na pigilan nito ang kasal. Sa kagustuhan ni Carlos na magantihan si Lynette sa sakit ng nararamdaman ni Carlos nang ipagpalit nito siya kay RJ, pinlano niyang sunugin ang buong venue ng kasal ni Lynette at RJ kasama ang mahal nila sa buhay. Hindi alam ni Carlos na muntik niya nang ipahamak ang sarili niyang anak na si Zoe sa ginawa niya. Nagawang iligtas ni Doc Kim ang lahat ng tao sa loob ng venue gamit ang baril na kinuha niya kay Gilbert. Laking pasasalamat naman ni Morgana na makita niyang ligtas na ang lahat, lalong-lalo na si Zoe. Dahil sa nangyari, hindi napigilan nila Nurse Karen at ng mga kasama niya na pagbintangan si Morgana na may kinalaman ito sa sunog dahil silang naman daw ang may galit kay Lynette at RJ. Hindi nagustuhan ni Morgana ang naging bintang nila Nurse Karen sa kanya. Sinabi ni Morgana na wala siyang alam sa nangyari at lalong hindi niya magagawa ang sunugin ang venue kung alam niyang nasa loob ang pamangkin niyang si Zoe. At hindi lang naman daw siya ang taong may galit kay RJ at Lynette. Itinuro ni Morgana si Carlos na siya ang may gawa ng lahat ng ito, dahilan para mapaisip sila Nurse Karen sa sinabi ni Morgana. Samantala dahil sa nabulilyaso ang plano ni Carlos, si Annalyn naman ang pinagbalingan ni Carlos para makaganti kay Lynette. Nalaman ni Carlos na nakaligtas si Annalyn sa sunog kaya naisip ni Carlos na may paraan pa siya para makaganti kay Lynette at para masaktan niya si Lynette ng matindi at pagsisihan niya ang araw na tinalikuran siya ni Lynette kapag nalaman niyang hawak niya ang pinakamamahal niyang anak na si Annalyn. Agad nagpalit ng bihis si Carlos at ang kasabwat niyang lalaki nang agawin nila ang uniform na suot ng mga driver ng ambulansya ng taga-Apex at pati ang sasakyan ay tinangay nila para gamitin sa gagawin nilang pagdukot kay Annalyn. Hindi naman namukhaan ni Doc Kim si Carlos nang humingi siya ng tulong dito dahil nakasuot ito ng face mask dahilan para makaalis si Carlos at ang kasabwat niya, habang itinuloy na lang ni Doc Kim ang pagtulong niya sa mga tao. Agad na ipinadukot ni Carlos si Annalyn sa lalaking kasabwat niya at isinakay nila ito sa ambulansya. Walang kaalam-alam sila RJ na nasa peligro ang buhay ng anak niyang si Annalyn kay Doc Carlos. Habang si Lynette ay hindi nila alam kung nasa na ito dahil hanggang ngayon ay hindi pa nila ito nakikita. Sa Apex, kausap ni Giselle ang pulis na si Mark tungkol sa imbestigasyon na nangyaring sunog at para alamin kung sino ang may gawa nito. Nakita ni Morgana at Zoe na kausap ni Giselle ang pulis. Tinawag ni Morgana si Giselle para sabihin kung sino ang taong nasa likod ng lahat ng nangyari. Si Carlos ang itinuturo ni Morgana na may kagagawa ng sunog sa kasal. Pinagdudahan naman ni Giselle ang sinabi ni Morgana kung bakit si Carlos ang itinuturo niya na may kagagawan sa lahat. Binigyang diin ni Morgana kay Giselle na totoo ang sinasabi niya at maaaring may CCTV naman sa paligid ng simbahan na pwede nilang tingnan para patunayan ni Morgana na hindi siya nagsisinungaling. Maya-maya may lumapit na mag-ina habang nag-uusap sila para sabihin ng batang babae ang tungkol sa nakita niya bago nangyari ang sunog sa simbahan. Inalala ng bata ang itsura ng taong nakita niya habang nagbubuhos ito ng parang tubig sa paligid ng benyo na isang madre. Natakot ang bata nang ituro ni Giselle si Morgana kung katulad ng damit niya ang suot ng nakita niya. Kinumpirma ng bata na katulad ng suot ni Morgana ang nakita niya, dahilan para imbitahan si Morgana sa presinto para magpaliwanag. Tumanggi si Morgana sa imbitasyon ng pulis sa kanya na sumama sa presinto dahil wala naman daw siyang kinalaman sa nangyari. Napatingin naman si Zoe kay Morgana na pumayag na lang siya para maayos na nila ang lahat at para mapatunayan na walang kinalaman si Morgana sa nangyari.
Sa kabilang banda, ipinag-aalala ni Doc Kim kung nasaan si Annalyn dahil hindi niya ito makita. Agad na nagtanong at hinanap ni Doc Kim kay RJ kung nasaan si Annalyn dahil kanina pa niya hinahanap si Annalyn sa buong Apex. Nagsabi si RJ na nagsabi si Annalyn sa kanya na papunta na daw siya ng Apex pero kanina pa yon. Kaya ipinagtaka din ni RJ kung bakit hindi pa nakakarating si Annalyn sa Apex. Nakaramdam pareho ng pag-aalala si RJ at Doc Kim kay Annalyn kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin si Annalyn sa Apex. Samantala sa lugar kung saan dinala ni Carlos si Annalyn, nagising si Annalyn na nakagapos ang mga kamay at paa niya. Laking pagtataka ni Annalyn kung nasaan siya kaya nagsisigaw si Annalyn ng tulong. Narinig naman ni Carlos si Annalyn kaya pinuntahan niya ito. Nanlaki ang mga mata ni Annalyn na makita niya si Doc Carlos sa harapan niya. Ngayon napatunayan ni Annalyn na talagang hindi baliw si Carlos at tama ang sinabi ni Doc Kim sa kanya. Galit na tagtanong si Annalyn kay Doc Carlos kung bakit niya ito dinukot at kung ano ang gagawin niya sa kanya. Samantala si Morgana kausap si Gilbert at may hawak din silang bihag. Plano nilang gamitin ito laban kay RJ para pasunurin nila na parang aso ang lahat sa gusto nilang mangyari at gagamitin din nila ito para magkapera sila at pagkakitaan kung sino ang hawak nila. Habang magkausap si RJ at Doc Kim, dumating si Nurse Karen kasama ang driver ng ambulansya at may mahalaga daw itong sasabihin kay RJ. Sinabi ng driver kay RJ na nakarnap ang sasakyan nilang ambulansya. Ikinagulat ni RJ at Doc Kim ang sinabi ng driver kaya agad na lang pinaalam ito sa mga pulis at kay Giselle ang nangyari. Nabanggit naman ni Doc Kim na nakita niya ang driver ng ambulansya at humingi pa siya ng tulong dito. Ipinakita ni RJ ang litrato ni Carlos na ipinagtaka ni RJ kung bakit kilala ni Doc Kim si Carlos. Nagsabi si Doc Kim na kilala niya si Carlos dahil pinunta niya ito sa mental facility kanina para siguraduhin kung totoong baliw si Doc Carlos. Pero hindi niya na ito inabutan sa mental facility dahil nakatakas na si Doc Carlos. Napaisip sila na posibilidad nga na si Carlos ang may gawa ng lahat para pigilan ang kasal ni Lynette at RJ. At habang nag-uusap silang lahat, dumating si Doc Ray na may daladalang regalo at ipinapaabot ang regalo sa kanila. Nagulat sila kung kanino galing ang regalo samantalang hindi naman natuloy ang kasal nila ni Lynette. Binuksan nila ang regalo at laking gulat ni Giselle nang makita niya kung ano ang nasa loob nito. Napa oh my God si Giselle at kinumpirma niya na ito ang gown ni Annalyn na suot. Nag-alala ang lahat para kay Annalyn, baka hawak ni Carlos si Annalyn at ginagamit niya si Annalyn para makaganti kay Lynette. Sinabihan agad ni RJ ang mga pulis na gawin ang lahat para mailigtas ang anak niyang si Annalyn. Natatakot si RJ na baka kung ano ang gawin ni Carlos kay Annalyn. Makatakas kaya si Annalyn sa mga kamay ni Carlos? Ano ang nangyari kay Lynette? Si Lynette ba ang hawak ni Morgana? At yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.